Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan hinihikayat ni Pangulong Duterte itong si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko kung ayaw niyang dumalo sa Senate hearing. Kasi maraming pwedeng magandang mangyari kung sakasakaling susuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi naman po pwede siyang ikulong sa Senado ng habang buhay or habang dinidinig yung kaso. Kasi hindi naman po hukuman ang Senado. So pwede nilang i-apela yan sa korte para mapalaya po siya. And yung kulungan naman po sa Senate, hindi naman po kagaya ng mga regular na kulungan na bawal ang mga komunikasyon or bawal siyang dalawin ng kanyang mga abogado or yung mga, kumbaga, malilimitahan yung kanyang karapatan. So sa Senate po, pag siya nakulong doon, maayos-ayos naman po yung pagkukulungan sa kanya. Actually, hindi naman daw kulungan yun. Sabi nga ni Senator Robin Padilla dati, nung meron silang ikinontempt na mga polis. So parang naka-hotel pa nga daw yung mga ikinocontempt doon. So yun lang naman yung andon. Siguro kaya pinapayuhan ni Pangulong Duterte itong si Kibuloy na sumuko na lang muna kung hindi siya dadalo sa Senate hearing. So pero panoorin po natin tong video na 'to. Eto, pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Duterte. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Apollo Kibuloy na magpaaresto kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon pa sa dating Pangulo, isang free country ang Pilipinas, kaya't bibigyan niya ng kalayaan na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta. Alam mo yung medyo malaman din yung sinabi ni Pangulong Duterte dito. Hindi, para siyang nag-neutral dito kay Kibuloy. Para niya sinabing, hindi ako mangingialam dyan. Alam niyo, ganyan naman talaga si Pangulong Duterte. Ever. True, tama yung sinasabi ni Banat Bay. Kasi kung tutuusin, pwedeng magkomento si Pangulong Duterte tungkol dito. Pero dahil nga sa abogado siya, alam niya yung proseso. So, kaya nga ang payo niya sumuko na lang muna si Pastor Kibuloy kung sakaling hindi siya dadalo. So makikita niyo neutral si Pangulong Duterte at ginagamit niya yung pagiging ah, abogado niya. Hindi kagaya ng isang sekretary ni Secretary Remulla partikular na hinuhusgahan kaagad yung pagkatao o yung kaso kahit na hindi pa naisasampa sa korte yung reklamo dito kay Pastor Kibuloy. Pero dito kay Pangulong Duterte makikita niyo talaga na yung pagiging abogado niya, nag-neutral siya. Although dati pa siya presidente niya na, so kahit papaano meron siya diyang koneksyon or meron pa rin siyang sabihin natin impluwensya sa mga pwede niyang bitawang salita. Pero nakita niyo nag-neutral siya at yun nga, gusto niyo munang pasukuin si Pastor Kibuloy. Since, hindi porket kaibigan niya, sasalbahin niya. Hindi ho ganon. Oo, siguro, morally o yung pagkakausap sa kay Kibuloy, sigurado ako siya sinasabihan niya, sinusuportahan niya. Pero in terms of legal matters, tulad niyan, malaya sabi niya, malayang makapagbigay ng sariling opinion o desisyon itong si Kibuloy. So medyo dinidistansya ni Pangulong Duterte yung sarili niya dito sa panawagan ng Senado. Pero ang suggestion niya nga, magpa-aresto ka para makita nila kung ano yung hinahanap nila. At malapit sa Oo, totoo naman kasi marami namang taga-suporta si Pastor Kibuloy. 3 milyon nga raw sabi, 'di ba? So kung mag-rally 'yun sa Senado, nakakatawag ng atensyon yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So doon macha-challenge yung administrasyon na ah, maging parehas o maging ah, equal yung magiging ah, pag-take doon sa issue ni Pastor Kibuloy. Kasi kung hindi magiging patas yung gagawing investigasyon diyan, talagang magkakaroon ng hindi magandang indikasyon o hindi magandang pangitain para sa administrasyon ni Pangulong Marcos na puwedeng alam niyo yun, puwedeng ma-question yung ano niya,
pagiging presidente niya, kung paano siya humandle ng sitwasyon. Kasi sa ngayon, hindi na naman nagkikibo rito si Pangulong Marcos. Although nasa abroad nga daw, nasa ibang bansa. Pero 'di ba kahit papaano, hindi siya namamagitan talaga, tahimik na tahimik siya. Parang alam niyo 'yun, nung lagi siyang nakadistansya sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte na talagang very hands-on siya kapag merong issue na hindi na nasosolusyonan ng mga sekretary niya, siya na mismo yung gumagawa ng paraan para maayos. Sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong ang mga paratang hinggil sa umano'y pagtanggap nito ng armas mula kay Kibuloy. Giit ng dating presidente. Ito, maganda rin itong sinagot ni Pangulong Duterte. Diba ang issue, sabi, si Kibuloy daw yung nagbibigay ng mga armas sa kaniyang dalawa. Ni BP Sara, malaking bag nga daw pinaglalagyan kapag bumibisita sila dun sa rest house ni Kibuloy. So dito sinagot na ni Pangulong Duterte na kumbaga itinanggi niya na sa kanya kumukuha siya ng baril kay Kibuloy. Pero sinabi niya rito, siya pa raw yung nagbibigay ng baril kay Kibuloy. Siyempre nga naman, mas may kakayanan si Pangulong Duterte na magbigay ng baril dahil siyempre sa posisyon niya, sa connection niya, marami siyang mapagkukuhanan. Unlike kay Kibuloy na alam naman natin na more on spiritual siya, so paano siya magkakaroon ng maraming sandamakmak na armas para bigyan pa si Pangulong Duterte? Pero yung presidente ng Pilipinas bibigyan ng isang religious leader ng baril. Parang baliktad, di ba? Dapat yung presidente pa magbigay ng baril. So dito, sinagot nga ni Pangulong Duterte na sa kanya pa kumukuha daw ng baril si Pastor Kibuloy. Siya pa umano ang supplier ng armas sa Davao. Alam mo, natuwa ako dito sabi nito ni Jeffrey. Dati, lakas mang asar ni Kibs kay Brother Eli, harapin daw kaso, bilog talaga mundo. Hindi ho bilog, square. Yun, sa segue lang tayo doon. Which is, napanood ko nga yan, yung hinahamon nga ni Brother Eli, itong si Kibuloy. So, ngayon, parang nababaliktad na nga yung mundo, na parang nagbumirang na kay Pastor Kibuloy yung mga paratang na binibigay niya rito kay Brother Eli. Hindi, biro lang. Ay, nako. No comment. May punto ka. Totoo naman, ay, nako. Tuloy. Wow, at hindi siya nanghihingi sa kung kanino man. Yun. So, nilinaw din ni Pangulong Duterte nang hindi ho siya nanghihingi kahit kanino ng baril dahil sa totoo lang, siya ho ang may source kung saan nanggagaling ang baril. Alam niya ho yan. Lalo na presidente ho siya. Kaya nga, di ba? Napakalaking napakalaking kalokohan na si Pangulong Duterte kumukuha ng baril kay Kibuloy. Di ba kung baliktad na baliktad yung paratang na siya pa yung kumukuha, si Pangulong Duterte pa yung mas maraming koneksyon, mas maraming impluensya dahil dati nga siyang Pangulo. So, siyempre, napakalawak nung pwede niya mapagkuhanan kung talagang gusto niyang kumuha ng mga baril. So, pwede pa nga siyang magtayo ng private army kung gusto niya dahil nga may makukuhanan siya. Unlike dito kay Pastor Kibuloy na religious leader na siyempre paano may sinusunod ng mga may sinusunod yung pananaw sa buhay, sa katuruan daw ng Diyos dahil nga siya yung appointed son of God. So siyempre paano susunod yan at kung wala naman sa Biblia yung itinuturing sa kanya, hindi niya magiging porte yan. Kung halimbawa, yung nga pag pamimigay ng baril. So kung labag yan sa itinuturo ng kanyang sekta, hindi niya pwedeng suwayin yun dahil nga siya appointed son of God. So napakalaking napakalaking katatawanan yung sinasabing sa kanya pa nanggagaling yung baril. Siya pa yung nagbibigay. So yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo parate.